Ang kwento na aking babasahin ngayon ay tungkol sa ang wagas na pag-ibig ni Celia at Rolando. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng palayan at ilog, lumaki sina Celia at Rolando na parang dalawang bituin na laging magkatabi. Magkababata sila, magkasabay maligo sa ulan, naglalaro ng taguan sa bukid, at sabay nangarap habang nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Si Celia ay mahinhin at masipag, habang si Rolando na may palabiro ngunit mabait. Kapag may nangaasar kay Celia sa paaralan, laging nandyan si Rolando. "Paglaki natin, ako ang mag-aalaga sa iyo," sabi niya minsan habang nakatingin sa langit. Napangiti naman si Celia. "At ako naman, hihintayin kita kahit saan ka mapunta." Bata pa sila noon, ngunit ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanilang puso. Lumipas ang maraming taon, unti-unting nagbago ang lahat. Namatay ang ama ni Rolando, kaya kinailangan niyang sumama sa tiyuhin niya papuntang Amerika upang magtrabaho at tulungan ang kanilang pamilya. Bago siya umalis, pumunta siya sa paborito nilang puno ng mangga kung saan naghihintay si Celia. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. "Babalik ako, Celia, pangako." Namumuo ang luha sa mga mata ni Celia, ngunit pilit siyang ngumiti. "Hihintayin kita kahit gaano katagal." Umalis si Rolando kinabukasan at kasabay noon ang paglayo ng taong pinakamamahal ni Celia. Sa unang mga taon, madalas silang magpadala ng sulat sa isa't isa. Kwento tungkol sa buhay Amerika, kwento tungkol sa baryo, mga simpleng miss na kita. Ngunit habang tumatagal, naging bihira ang komunikasyon. Naging abala si Rolando sa trabaho. At si Celia naman ay tumulong sa kanyang ina sa maliit nilang tindahan. Maraming nanligaw kay Celia, ngunit wala ni isa sa kanila ang sinagot nito. "Bakit hindi ka pa mag-asawa?" madalas itanong ng mga kapitbahay. Ngumingiti lamang siya. "May hinihintay pa kasi ako," sagot naman ni Celia. Lumipas ang halos 5 taon, isang hapon, abala si Celia sa pagdidilig ng halaman nang may humintong sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Isang lalaking matangkad ang bumaba. Nakasuot ng simpleng polo at may matang pamilyar sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Celia. "Rolando? Ikaw ba yan, Rolando?" Ngumiti ang lalaki. Parehong-pareho pa rin ang ngiti nito noong bata pa sila. "Ang tagal kong tinupad ang pangako ko." Napaluha si Celia. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muli silang nagkatabi sa ilalim ng puno ng mangga. Doon nalaman ni Celia hindi pala siya kinalimutan ni Rolando kailanman. Nag-ipon ito, nagsumikap at tiniis ang lungkot sa ibang bansa para makabalik lang ng maayos. "Ayaw kong bumalik na walang maipagmamalaki sa iyo," sabi ni Rolando. "Hindi mo kailangang maging mayaman para piliin kita." Umiyak na sagot ni Celia. "Ang mahalaga, bumalik ka." Mula noon, muli silang nagkasama. Parang walang nagbago, ganoon pa rin ang tawanan, ang pangungulit at pagmamahalan. At makalipas ang 1 taon, ikinasal sila sa parehong baryo, naging saksi sa kanilang kabataan.
Habang naglalakad si Celia papuntang altar, hindi niya napigilang maalala ang batang Rolando na minsay nangakong babalik. At ngayon, hawak na hawak niya ang kamay nito. Hindi na bilang kaibigan lamang, kundi bilang lalaking makakasama niya habang buhay. Maraming salamat sa inyong panunood.